Sa Zamboanga City naman, wala nang pasok ang mga eskwelahan at government office doon dahil pa rin sa pagbaha sa lungsod. May news to go si JP Soriano live. JP. Kara nagpastao na yung tubig yung baha sa ilang barangay dito sa Zamboanga City, partikular sa ilang streets o kalye ng barangay San Jose Gusu na sinamahan natin ngayon yung ilang rescue operation efforts ng Philippine Air Force, Red Cross at ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga City. Mga sanggol, matatanda, yung nagkwento sa atin nang ma-rescue sila, na nagkwento sa atin na madaling araw daw o bandang alas 5 ng umaga nang biglang tumaas yung tubig sa kanilang bahay. At marami nga dito kasi Skara ay mga low-lying areas na kapag umuulan ay talagang binaba. Pero particularly this day, napakataas ng tubig daw at nabigla rin yung maraming residente rito. Kaya naman talagang marami sa kanila ang natakot dahil akala nila ay hindi na sila ma-rescue. Pero agad naman dumating yung mga rescue at iniikot nga nila yung iba't ibang barangay at lugar dito sa Zamboanga City. Ayon sa Zamboanga City Office, 15 barangay dito ang apektado ng baha. Ilan sa mga pinakamalalalim daw ay yung barangay San Jose Gusu at yung iba pang barangay na malapit doon. At dahil nga doon ay suspendido na ang klase sa lahat ng antas, pati na rin ang trabaho sa government offices maliban na nga lamang doon Kara sa mga frontliners. Isang bagay na napakahirap para sa ating mga kababayan dito dahil nga halos hindi pa rin talaga sila nakaka-recover matapos nga yung nangyaring kaguluhan sa Zamboanga City. Kara? Yes, JP, kahapon lang binalita mo sa amin na may mga evacuees na pinauwi na sa kanilang mga tahanan. So nagbalikan ulit sila ngayon sa evacuation center. O Kara, hindi natin sure kung yung sa barangay Talon-Talon ay malalim ba yung tubig doon. Yun kasi yung mga pinabalik doon. Pero nabalitaan natin na meron nga ulit na bumalik na doon na matapos na ma-evacuate ay nag-evacuate na muling ulit ngayon at naghahanap ng mga evacuation centers. Pero ang problema, yung ibang evacuation centers na talagang nakalaan for them ay binaha din. So may mga nakikita nga tayo dito nag-evacuate sa mga gasoline station, may mga bahay na matataas. So kumbaga nakita natin dito tulong-tulong na lang yung mga tiga Zamboanga City. Meron kaninang 4-day-old baby na ni-rescue at sinamahan natin ay pwede at mapapakita natin mamaya sa iba pang newscast kung paano siya in-rescue at inilipat sa isang bahay lang dahil nga magpapatuloy yung rescue operation ng mga tiga Air Force dito. Kara? So ang problema dyan sa Zamboanga ay wala na or kulang na yung evacuation centers dahil maging yung evacuation center binaha na rin. Marami namang evacuation centers. As to kung kulang na ba yung evacuation centers, i-confirm natin yan sa Zamboanga City Office. Pero ang what we are sure, Tara, is nakita natin na may mga evacuation centers na binaha at namang problema din sila. Kaya tulad nga dun sa may Joaquin Enriquez Sport Complex, yung tinaguriang Tent City, marami doon ng inilikas na sa iba pang evacuation center. Kaya napupuno na yung mga pinaglipatan nila. So, yun ang pinoproblema at ginagawa ng paraan ngayon. Naririnig natin si Mayor Ben Climaco ay patuloy na nag-iikot at nagbibigay ng advisory sa kanyang mga tauhan dito sa Zamboanga City hanggang sa mga oras na ito. JP, kumusta ang lagay ng panahon ngayon dyan sa Zamboanga? Tumila na ba ang ulan or patuloy pa rin ang malakas na buhos ng ulan dyan? O Kara, tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan dito at hanggang sa mga oras na ito talagang may kasama pa nga tayong nakikitang hangin at malakas yung current ng ilang baha na nakita natin sa mga nadaanan ng rescue boats at nahihirapan yung mga nag-rescue at naglalagay sila ng lubid dun sa mahabang street para lang ma-rescue yung mga natin at dagdag hirap nga Kara yung pag-ulan hanggang sa mga oras na ito. JP, kumusta ang supply ng kuryente sa Zamboanga City? Apektado rin ba? Hindi natin lang alam sure Kara kung yung walang kuryente sa malalaking sa mismong city proper, pero dito at least dito sa ating kinilalagyan sa may San Jose Gusu ay wala ng kuryente. Pinatay na ayon sa mga nakuusap natin dahil nga para wala nga magkaroon ng problema dahil nga mataas na yung tubig dito talaga Kara. Hindi na talaga siya nakikita natin puro mga military trucks. Bagamat meron mga nagtatangka dumaang mga motorsiklo, pero pag dumaan ka from where we are right now, mga trucks na lang tsaka mga boats, rubber boats na nakikita natin, talaga hindi na siya passable at malalim nga doon sa mga low-lying areas. Nakakagulat Kara kasi hindi naman ganito yung sitwasyon kahapon. May mga baha ilang lugar pero hindi ganito kalalim. Alright, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. JP Soriano nag-uulat mula sa Zamboanga City.